Now, let's do this basic na maraming nagkakamali. Pinupost din natin ito sa FB group natin at pinost ko rin dito sa YouTube. At meron itong mga 52 na sumagot at marami sa kanila ang nagkakamali. Then, ang gagawin natin ay isa-isahin natin ito at ipaliwanag ulit natin kung ano ba ang tamang sagot o paano ba ito sagutan ng tama. Now, if you haven't answered them yet, answer this first before you will see our solutions. Question number 1. What is 1/4% of 880? Is it 0.22? Is it 2.2, 22, or 220? Next, number 2. 25 is 1/4% of what? Is it 10, 10,000, 1,000, or 100? Right, true, or false? Number 3. 1/4%, is it equals to 25%? Number 4. 1/4, is it equals to 25? Number 5. 0.25, is it equals to 1/4%? Question number 1. What is 1/4% of 880? Meron ako nakitang nag-comment na no need na daw isolve. Divide mo lang yung 880 by 4 at yun na yung sagot 220, which is wrong. Kasi ang tanong hindi naman what is 1/4 of 880. Ito lang yung sagot kung ang tanong is what is 1/4 of 880. Ang tanong is what is 1/4% of 880? Percent. When we say percent, pangit ng handwriting ko. When we say percent, that means per 100. So, erase muna natin ito. Dito tayo sa mismong question. What is 1/4? Let n be that number. What is? N is equals yan siya. 1/4%. Ang of multiplication, 880. 1/4% is also the same as 0.25%. Again, para maintindihan ng ibang nalilito nito. 1/4%. This is the same as 0.25%. When we say percent, per 100. So, 1/4 per 100. That is 1/4%. 0.25%, 0.25 per 100. Now, obviously, 0.25 per 100, mag-move ka lang ng decimal to the left twice. So, maging 0.0025. Yan yung equivalent ni 0.25%. Pariho lang sa 1/4%. 1/4 divided by 100, and that is 1/400. 1/400 is the same as 0.0025. Isa-isahin natin. 1/4 divided by 100. Kopyahin si 1/4. Ang division maging multiplication reciprocal ni 100. 1 times 1 equals 1. 4 times 100 equals 400. 1/400 is the same as 0.0025. Erase na natin ito. Erase muna natin ito. So, therefore, itong 0.25%, this is the same as 0.0025. So, i-bring down natin si 880. Ito yung i-multiply natin para makuha ang tamang sagot. So, i-multiply na natin si 880, tapos itong si 0.0025.
ignore muna natin itong mga zeros. Dito tayo i-align muna natin itong mga may figure mismo. Numbers, bali. Yung above 0 ba? 8 times 5 and that is 40. 8 times 5 again, that is 40 plus 4, that is 44. 8 times 2, that is 16, carry 1. 8 times 2, that is 16 plus 1, that is 17. So, i-add na natin ito. This is 10, carry 1, 7, 11, and this is 12, carry 1, and this one is 2. Bring down natin itong isang 0. Tapos, i-count mo yung mga decimal. 1, 2, 3, 4. So, itong decimal mo dito, i-move mo sa left. 4 din. 1, 2, 3, 4. So, obviously, ang sagot ay 2.2. Nasaan ang 2.2? Itong letter B. Next, erase muna natin ito. Erase. Dito, banda, erase muna natin para meron tayong space. Another way, kung gusto niyong 880, 1/4 of 880 or divided by 4, and that is 220. Now, percent means per 100 kasi hindi mo pa man kinonvert yung 1/4% mo. So, nandyan pa rin yung percentage. 220 per 100, and that is 2.2. At para mas lalong maintindihan ang 1/4%, let's proceed to question number 2. 25 is 1/4% of what? Is it A, 10, B, 10,000, C, 1,000, or is it D, 100? Kopyahin natin si 25. Ang is equals yan siya. Kopyahin natin si 1/4%. Ang of multiplication, let n be that number na hinahanap natin. Again, itong si 25 kopyahin, i-convert natin si 1/4%. Si 1/4% is the same as 0.25%. Itong si 0.25%, that is the same as 0.0025. Remember, kung 25% to decimal, this is 0.25. Kung 0.25%, that is 0.0025. Pariho lang. You see, 25, buong 25. Nag-move ka lang ng dalawang decimal to the left, kaya naging 0.25. Ngayon, itong si 0.25%, nag-move ka rin ng dalawang decimal to the left, kaya naging 0.0025. Balik tayo dito, kopyahin si 25, multiplication at itong si n. Para ma-isolate si n dito, itong si 0.0025, since pang-multiply siya sa n, pang-divide ngayon siya sa 25. So, it will be 25 divided by 0.0025. Ganito lang ang pinakasimpleng pag-solve dyan. So, 1, 2, 3, 4. 4. Ito yung decimal. Decimal ang minumove natin 4 times to the right para maging whole number si denominator. Now, 4 times ka rin sa numerator mo. 1, 2, 3, 4. Dito na si decimal. Ito mga space, lagyan mo ng mga zeros. So, that is 250,000. 250,000. 4 na zero yan. 1, 2, 3, 4. Then, ang nasa baba, di ba? 0.0025. Minumove mo to the right ng 4 times. Kaya, ang natira na lang nandito na si decimal. So, ang natira na lang ay 25. Ngayon, si 25 at saka si 25, 1 lang naman yan. Kopyahin yung 4 na 0, 1, 2, 3, 4. And the answer here is 10,000. Ngayon, kung nahirapan ka intindihin yan, ganito ang gagawin natin. 25 divided by 0.0025. Ma-divide lang natin yan kung i-move natin yung decimal ni divisor. Gawin nating whole number. 1, 2, 3, 4. Mag-move pa rin tayo 4 times yan. So, ang natitira na lang ay 25 na lang. Nag-move tayo ng 4 times. So, ganun din ang gagawin natin dito. 1, 2, 3, 4. Dito na si decimal, i-align mo yan sa taas.
ang mga space, lagyan mo ng mga zeros. 25 divided by 25, that is 1. 1 times 25 equals 25. 25 minus 25 equals 0. Ito, mag-bring down ka ng 0, 0, 0 lang naman yan. So, kopyahin mo na lang si 0 sa taas. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. So, ang sagot dito ay 10,000. At para mas lalo pang maintindihan kung ano nga ba itong 1/4%, so let's proceed. Question number 3. 1/4%, is it equals to 25%? 1/4, that is 0.25 or 25%. The question here is 1/4%. Maraming nagkakamali dito. Ang sabi nila ay true daw. This is false. Always false. Ito yung 0. Okay. Percentage ang pag-usapan natin. Percentage. Ang next ay 1%, 2%, 3%. Asan ba ang 1/4% dyan? Nandito si 1/4%. Ito ay 1/2%. Ito ay 3/4%. Wait, i-delete natin yan. Doon tayo sa, lagyan natin ng space. Ito si 1/2%. Ito si 3/4%. Ito naman ay 1/4%. These fractions, less than 1 yan siya. Ang 25% nandun pa, 25%. Way far pa talaga siya sa 1%. 1% yan. Ang 1% ay less than sa 25%. Tapos, yung 1/4% mo, less than pa yan or less than pa talaga sa 1%. Eh, ang kinukumpara natin ay si 1/4 versus 25%. Pareho silang percent. Unless na lang kung 1/4 lang. Ang 1/4 lang, that is 25%. Ang 1/4%, that is 0.25% or 0.0025. Therefore, itong number 3, ang sagot dito ay false. Kasi nga, uulitin ko, 1/4% will never be equal to 25%. Masyadong malayo si 25%. 1/4%, mas malaki pa nga ang 1% kaysa 1/4%. Ano na lang kaya ang 25% na lalong mas malaki pa sa 1%? So the answer here is false. Now let's do question number 4. Kung false ba yan or true. Erase muna natin ito. Ang 1/4 daw, pariho ba daw sa 25? Ang 1/4 ay less than yan sa 1. Ang 25 ay mas malaki pa sa 1. 1. Bali, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 25. Si 1/4 nandito lang yan. Less than sa 1. So, ang 1/4 will never be equal to 25. 1/4 is less than 25. So, the answer here is false. Ngayon, nalilito kayo. Nalilito kayo kung paanong naging hindi pareho. We are not talking about percentage here. Fraction yang 1/4, less than 1 yan siya. Ito whole number, si 25, klaro naman. Ano bang malaki? Paano naging equal si 1/4 sa 25? Bali, halimbawa, ito, 25 na ganito, 25. Sulat ko ang 25 na ganito, ganyan siya karami. 25, 1, 2, 3, 4, 5. O yan, 25. Ito yung 25. Ang 1/4 dyan ay ito lang. Ito si 1/4. While ito yung lahat ang 25. Yan lahat 25. Ang 1/4 ito lang. So, ang alin dyan ang pinakamalaki? Si 25. So, 1/4, is it equals to 25? False. It's not equals to 25. 1/4 is only equal to 25%. 25% is the same as 0.25. And 0.25 will never be equal to 25 na whole number. So, next, dito tayo sa number 5. Ang number 5, 0.25, is it equals to 1/4%? Ito ha,
Si 0.25. 0.25 lang yan. While itong 1/4% or this is the same as 0.25%. When we say percent, that means per 100. So, bali itong 0.25 or 1/4%, that means 0.25 over 100. Is it equals to 0.25? Nag-over 100 ka pa, this is also equals to 0.0025. Now, 0.25, is it equals to 0.0025? The answer here is false. Ulitin natin. Para sa mga, marami pa rin nalilito dito. Isipin nyo na lang ha, kapag sinabing percent per 100 po yan. Kung ang 1/4 walang percent, so 1/4 lang talaga yan, and that is 0.25 lang talaga yan. Kung i-convert mo into percentage, that is 25%. Yan yung equivalent ni 1/4, 25%. Ngayon, itong si 1/4%, that means per 100 ni 1/4. 1/4 per 100, kopyahin si 1/4, division maging multiplication, divisor ni 100 ay maging 1 over 100. This is 1 times 1, 1. 4 times 100 equals 1 over 400, or it is the same as 0.0025. Ito yung equivalent ni 1/4%. Now, 1/4% or 0.25%. Pansinin nyo ha, 1/4 is the same as 0.25. Diba? 1/4% is the same also sa 0.25%. So, this is equals to 0.0025. I hope this time alam nyo na kung anong ibig sabihin ng percent per 100. Kapag walang percent, walang per 100 na nangyayari. And, isa pa, ito yung tandaan nyo. Kapag mag-convert kayo, gawin nyo yung normal na number to percentage, mag-multiply ka ng 100. Any number. Mag-multiply ka lang ng 100%. So, yun na yung percent mo. Tapos, kung mag-cancel out ka ng percentage, mag-divide ka lang ng 100%, tapos i-cancel out mo sa percent, any number. Pareho lang yan. I-cancel out mo lang si percent sign. Example, 1/4 lang. Gawin mo siyang percentage. And that is equals to 25%. So, kung si 25%, gawin mo siyang fraction lang or decimal lang, 25% divided by 100%, cancel out mo si percent sign, and that is 0.25. Isa pang example. Ito ay 1 over 400. Convert mo ng percentage, and that is 1/4% or 0.25%. Ngayon, itong si 0.25% or 1/4%, i-divide natin ng 100 din para ma-cancel out itong percentage niya. So, kung mag-divide ka, ang sagot dyan ay 0.0025 or 1 over 400. Now, please comment below kung hindi nyo pa rin maintindihan para gawan natin ang paraan na maintindihan nyo kung ano ba talaga itong percentage.